Halimbawa po, may trabaho na siya, no? So, pag halimbawa may trabaho na siya, halimbawa pinagkatiwalaan siya sa malaking pera, no? So, ngayon dahil ang principles na yung katuruan na yun ay nasabi na sa anak, no? Na si Lord ay nakatingin sa iyo, ano man ang gagawin mo, alam niya. Tapos, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, yan, no? So, madala niya na ngayon, no? So, kahit napagkatiwalaan siya ng maraming pera, so, siyempre, gawin niya kung paano ang dapat, no, doon sa pera. So, maganda naman na yan po, makibigan, ang ating i-instill sa isip ng kabataan. Kung halimbawa sa community man siya, no, kung magkaroon na siya ng pamilya, ganun din, no. So, kaya napakaganda, no, na yan po ang ating anuhin, no. So, sa bata pa lang, solved na, no. Ibig sabihin na hindi na tayo mahirapan na sa wisdom pa lang, takot kay Lord, sa wisdom, so okay siya, no? So, lalo siyang magiging matagumpay, no? So, balikan natin, fear the Lord, you're the godly people, for those who fear Him will have all they need, no? So, ang ano pala, pagtingnan natin, kasi dito sa 10 nakalagay, no? Even strong young lions sometimes go hungry. But those who trust in the Lord will lack no good things. No? So, dito mga kaibigan, ang kasi, predator kasi sa gubat ay ang lions. No? Pero minsan, sila rin ang biktima. So, ganun lang po talaga. Pero sabi dito, kahit na napakalakas ang leon, minsan sila ay nagugutom din. So, yan, subalit ang mga tao na may takot sa ating Panginoon, ay takot kay Yahweh, kayo na kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. So, napakaganda. Ha? Kasi dito sa life natin sa mundo, so mayroong nakalagay kasi dyan sa Psalms 127 ba yun? Psalms 127. Na kahit anong overtime natin, anong sikap natin, kung walang divine intervention, wala rin. So, ibig sabihin, napakagandang principles ito na matutunan natin. Na matutunan ng mga bata. Fear the Lord, you godly people. Those who fear Him will have all their needs. All they need. So, ibig sabihin, lahat ay makamtan. So, kaya minsan, napakaganda yung example, halimbawa. So, pag yun, mag-almusal ka doon sa Singapore, magtanghalian sa Malaysia, pwede naman maghapunan doon sa Thailand. So, para, di ba, para maganda yung ganun. So, basta ang mahalaga kasi ang sa life po natin ay balance, no? So, halimbawa, pinagpala ka ng maraming bagay, no? Siyempre, dapat i-share mo rin yan. I-share natin yung magandang bagay na, anumang magandang bagay na ating nakamtan. Dapat i-share po natin. Kasi nakalagay doon, the more you give, the more you receive, no? So, kung tayo ay mapagbigay, lalo tayong mapagbigyan, no? Ibig sabihin, lalo tayong pagpapalain. So, kaya maganda na i-share natin kung ano mayroon tayo na pwedeng i-share. So, yan, So, fear the Lord, you godly people. For those who fear Him will have all the needs. No? So, dito kasi, pag halimbawa may takot tayo kay Lord, ang pagpapala po natin ay ang wisdom. Kasi sabi sa Proverbs 1, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ibig sabihin na dapat magkaroon talaga tayo ng takot kay Lord. Advantage po talaga, no? Na tayo ay kay Lord. So, di ba maganda pag alam natin na the fear of the Lord is the beginning of wisdom, may wisdom tayo. Kasi pag may wisdom, kahit anong hirap ng challenges sa buhay o mga pagsubok sa buhay,
So, kaya ibig sabihin na masaya mong haharapin na may tiwala sa ating Creator na tutulungan tayo na malampasan ang mga pagsubok o mga challenges sa buhay, mga hamon sa buhay. No? So pag alam natin, kasi ang halimbawa, pag mayroong wisdom ang isang tao na mayroong napakatinding hamon, so una, hindi siya ngayong ma-stress. Kasi ang pinaka nagpapalala sa problem ay ang stress. So halimbawa, ma-stress tayo, so ang stress naman ay dahilan ng mga maraming sakit. So ibig sabihin na pag ma-stress tayo, lalo tayong magkasakit. No? So kaya may bad effects siya sa ating katawan. No? Kasi mayroong isang nagsabi na halimbawa na stress tayo, pati daw po ang ating digestive system ay apektado. So kaya, yan, no? So kaya dapat ang stress ay wala sa atin. Kasi nakalagay naman doon sa Philippians 4, 6, and 7, no? Na huwag kang mag-worry, huwag kang ma-stress, huwag kang magulmihanan, huwag kang problema. Sa halip, ang iyong gawin ay sa magitan ng panalangin, daing at pasalamat, ay sabihin mo sa ating Creator ang iyong mga pangailangan. And He will give you. No? Bibigyan niya tayo ng kapayapaan na hindi malirip o kapayapaan na hindi masayo. Peace which surpasses all understanding.